Ano, yung pangalawa, yung last na encounter ko dito sa ulo. Okay, last Bago first pa, encounter at saka last encounter. Ano yun? yung ano, April, April 28, naalala ko pa yun, alas 7 ng umaga. Mga 7, sabi ni CO, oh, mga team leaders, mga key leaders, punta tayo sa taas, briefing. Kasi may upload na nun, sir. Ngayon, pagka-briefing, nung ko nalaman na ang area namin, hindi sa IOR namin, kundi sa ibang IOR ng batalyon. Kaya, siyempre, kami noon, ang daming batalyon nag-operate. Mga 4 na batalyon siguro nag-operate nun, sir. Doon, nung briefing pa lang, sabi ni Batpom, sigurado, mapapalaban kayo dito. May positive dito. Hindi ko lang alam kung saan dyan. Kasi, parang hot info na to, sabi ko, sir. Ngayon, nung lumakad na kami, madaling araw, sinatid kami doon sa LDLC namin. Ang LD namin sa sa Cagay, sa taas na yung first objective namin, mga 1,500 meters. Ano, sir, nung naglakad na kami, mga alas 6, alas 6 na, sabi ni CEO, kain muna tayo dito kasi malapit yung kan natin, mga sa 500 na lang yung target natin. Ngayon, kami na kami dun, sir. Ngayon, nag-move kami ulit. Mga 200 meters na lang. Sabi ko, packet kami ng packet eh. Sabi ko, kasi ako yung guide nun. Sabi ko sa point man ko, dito na tayo dadaan kasi packet natin yung packet. Diyan na yung target natin. Sabi ng point man ko, hindi dito na tayo kasi may daanan dito na patay. Matagal ng daanan to. Kunin natin yung high ground. Sabi niya, hindi kayo tayo layo dyan. Dito tayo. Sabi niya, sige, sinunod ko siya, point man ko man siya. Dumaan kami doon. Pagdating namin, mga nakalag kami siguro ng mga 100 meters. Paliko na ganyan. Mga damuhan to na medyo kataas ng tao. Paliko na ganyan, gumanon siya. Tapos, nakaduyan, may nakaduyan, sabi niya. Sabi niya, tinawag ko agad, sir, may dito, sir, nakita mo yung nakaduyan. Tapos, nung tinawag ko na, tinanong ko yung point mo ko, asan ang banda? Sabi niya. Ngayon, nung kwan tinawag siya, anong kwan ba? Kalayo. Mga kwan, sir, sabi ko. Sabi ng point mo ko, mga 70 meters. 70 meters, sabi niya. Tinawag ko naman kay siya, 70 meters, sir, ang ganitong degrees, sabi ko. Nung kwan na, yung masukal na kwan nila, sir, masukal yung pwesto nila eh. May mga kahoyan pero hindi gaano kalakihan. Sa amin, puro boses na damuhan. Walang kahoy. Mga ganito lang yung kahoy nun. Tapos daanan na patay. Kunting ridge lang yun. Mga 10 meters to 15 meters kaluwang. Pag ganyan na. Creek dyan. Tapos medyo pabangin yan na ganyan. Ngayon, nung sabi niya, sabi ko, tawagin natin yung RPG. Kasi, sige, sabi na kasi, bakit na ganyan yun, sir eh. Talagang kung bubugahan namin yun, parang kahit na mauna kami, kung tatabla sila, baka kami pa yung kasi wala kaming cover. Kaya sabi ng sige, bakit padala yung RPG at saka yung 60. Yun. Pinaforward niyo? O sir, tapos doon ko na naisip ko na, paano nakita ng point mo ko, talagang isnabi yung point mo ko, sir. Kasi masukal talaga yun. Tapos nakita niya, doon ko nakita na yung masukal pala, pag tinignan mo, parang malayo. Pero malapit lang pala yun, mga 30 meters yung kalayo niya. Yung sabi niya, andyan yung RPG, tinawag ko na ako. Tapos, nung pumunta yung RPG, sabi ko, paputukin mo yung RPG. Tapos, pumutok yung RPG ganyan. Sabay, volume fire kami lahat nung pumutok ng RPG. Volume fire! Tapos, kumpul-kumpulan kami doon, sir, kasi wala talagang madapahan. Wala kaming mapag-eskremisan, kunti lang, mga isang swad lang ang kasya doon, pero may dikit-dikit. Tapos masukal pa to na busis, kung tusukin mo yan, parang magalaw yung mga kwan, baka makompromise kami, sir. Pero kung talaga, sir, parang narinig nila yung mga busis namin na magpisto ka doon. Naalarma na sila, sir, pero hindi kami makita. Kaya parang nagaganyan na din sila. Kaya nung pumutok yung RPG na
nabulaga sila, sabay volume fire kami sir. Doon na yung ano, yung sige, volume fire, tapos hindi pa sila nakareact nun sir. Nung pangalong volume fire namin, tumakbo yung iba sa taas. Tapos, doon na sila magtubo at saka magputok. Kaya may isang down din sa amin. Pero dito lang, dumikit lang yung ano, sharp din lang 2-3. Tapos yung ano, yung pumutok siya, volume fire na naman kami. Eksakto na dumating yung 60. Yung 60 na yung ano, Pinagkita. yung nagbuga. Tapos, bala ng RPG. Sabi ni yung RPG namin, pass the word namin, bala ng RPG. Kasi yung karamihan na private yung nasa likod ko, master, wala nang pupunta doon. Kahit na tinawag ko sa likod na, bala ng RPG, walang pupunta. Pumunta ako doon, sir. Kinuha ko yung unang bag na nakita ko na may bala ng RPG, yun na lang kinuha ko. Binigay ko doon sa kwan. Tapos, sir, inano niya, tapos binuga na naman niya. Tapos nung nakabuga na yun, sabi niya, volume per kami isa. Tapos mag-observe. Mulan sir, 60 na lang yung nagsusupport muna para makadikit yung alpha sa amin. Kasi yung alpha, dalawang ulo kami, alakdan kami. Dito kami sa taas, dito sila sa baba. Umakyat sila doon sa amin. Ang withdraw ng kalaban sir, pataas at saka pababa. Yung sabi ni CEO, paputukan natin ng mortar. Ngayon sir, dinagay namin yung ano, yung Group Charlie. Pero kinansel ng ano, yung stray namin kasi malapit daw yun sa amin. Ngayon, sabi niya, kung na lang natin. I-assault natin. Ngayon sir, ang ginawa namin, isang platon ng Charlie dito, isang platon ng Alpha. Ngayon, yung Charlie sir, skirmish pa ganyan. Yung Alpha, dito sa patay na daanan ng nila na isang linya. Para kung may kalaban doon sa taas, makabuga sila pa ganyan. Kami naman pa ganyan na sir. Parang mag-video, parang letter L kunti. Yun sir, pero parang clearing na rin yun sir, na ano namin. Ngayon sir, pag garabing sukal ng dinaanan namin ngayon, nung natumbok ko yung ano, yung isang patay. Tapos, andyan lang sa harapan ko sir, yung isa na Alpha, tumakbo doon sa baba. Kasi daanan na yun sir, pakyat. Isang daanan ganyan. Nakita niya pala yung 2 o 3. Tinukpo niya. Tapos sinagawan ko siya. Huwag mong takbuhin kasi baka may kalaban pa sa taas. Pero tinakbo niya sir kasi nakita niya yung baril. Ngayon sir, nung nalapitan ko yung patay mismo, nakita ko na patay na kasi paganyan nakaharap doon sa taas. Ngayon, nung sabi ko, wala mag-recover. Ilampasan natin yan kasi security sa harapan. Kasi kung unahin mong recover sir, baka may ano pa sa taas. Sabi ko, bahala na yung nasa kwan dyan. Pero itinawag ko na yung ano sir, yung patay, yung baril niya muna. Hindi ko na pinakailaman yung mga bag doon na iba. Basta yun lang tinawag ko sa CEO ko. Ngayon sir, sabi na, wala mo nang mag-recover. Huwag mong galawin yung bag kasi baka may laman na ano yan, na pwedeng makadisgrasya sa atin. Yun sir, sabi ko, akit na tayo sa taas. Doon ko nakita yung dinaanan nila na pakyat na naiwan nila yung mga bigas, tinilas nila. Tapos yung Alpha sir, pumunta doon sa kabila. Yun sir, doon na nag-ano yung nung tropa namin na second squad, doon na sila nag-recover ng mga kwan, ng mga yung tinignan nila yung patay at saka kwan doon sir. Nung kan na yun sir, na tapos yung clearing namin, noon namin nakita yung bag niya, 2. Kasi isang patay na talaga sir, na isang ano. Barikaw. O sir, under ni kwan yun sir. Wagas. Under ni? Sa Bleeder bin Wagas sir. Naalala ko pa yung ano niya sir, yung Golf Charlie nung encounter namin. 738639. Ngayon sir, nung na-recover namin yun, nakita namin yung mga ano, yung 2 backpack na civilian. Yung recover na baril na M16 with atas M203 grade launcher. 79 ano? M16A1. Maraming magazine na long. 98 5.56 ammo. Saka yung 2 M203 40mm ammo. Wow. Tapos drug paraphernalia.
yung solar yung ginawa lang nila na solar na kwan. DIY. Tapos yung yung cellphone na touchscreen isa, tapos tatlong Samsung na keypad. Tapos yung mga pagkain nila na kwan. Yun lang nakuha namin doon. Tapos yung yung human intelligence, ito yung declared na patay. Kasi yun lang na-recover namin sa area, sir eh. Yung isa lang. Pero yung human intelligence, ito yung declared na patay. Kasi hinila nila. Kasi southwest at saka southeast yung withdraw nila, ipakyat pa baba. Yung sa baba, yun ang nagpaputok sa alpa na binugaan ng alpa. Ang daming recover, no? Baril? Marami sir kasi 5 M16A1, isang M16 na with M203 attached. Ilan lahat na baril nun? Mga 10? Mga wala sir, 6. May isa ka doon. Wala sa akin sir kasi hindi ko inisip yung recover. Bakit? Kasi kung unahin ko yan, baka ako pa yung madisgrasya sir kasi inisip ko yung paakyat talaga yung daanan. Yung tracking nilang iba, paakyat. Baka kami pa yung madali kung unahin namin yung recover. Wala na yung security namin sa harapan eh. Kaya sabi ko, mag-forward tayo. Kinuha ko yung 60 na isa, isang K3, tapos ako ng 2-3. Tapos yung iba doon sa kabila, yung alpha dito. Kaya sabi ko, secure na yung namin. Kaya sabi ng sige, ihalughog natin yung yung area. Iba rin yung decision making mo pagdating. Mas una talaga yung safety. So sir, kasi kung wala tayong disiplina na pag-unahan ng recover, wala yan eh. Ibibigay ng kusa yan. Kasi sa akin buhay. Baka kung hindi ako kasama ko, kung ikaw na yung nandun sa harapan, hindi ka pa mag-security. Wala na sir, kasi nangyari na yan sa marami ng senior na nagsabi na yung unang nag-assault, recover ang tinitignan niya, doon sila namamatay. Yun ang iniisip ko sir, kasi mahirap na. Hindi ikaw ang mamamatay doon, kasama mo. Pero believe ka rin sa sa point man mo, lead scout mo. O sir, kasi doon ko talaga yung point man ko, kung sa niya kasi sir, eagle eye. Kaya doon ko na talagang eagle eye talaga siya sir. Kasi sa sukal ng daanan, kasi patay talaga na daanan yun, kunti na lang makita. Pag tingin na ganyan, nag-react agad na kalaban na kaduyan. Nung tinignan ko, pinagtingnan niya, kasukal pala, paano niya napansin agad yun? Ikaw, nahirapan ka pa. Oo, nahirapan. Tinuro pa niya sa akin, ganyan. So sabi ko, yun pala talaga. Sabi ko, pero yung nakita na yun, yun ang pinakamababa na pwesto sa kanila. Yung iba nasa taas. Doon mo na kuha na talagang eagle eye niya. Oo sir, eagle eye talaga yung yung batching ko. Okay lang mo, tapos kuha naman ka. Sino yung batsing mo? Yung batching ko si Sergeant Dominic Alan Dagitan. Matin. Kumbaga, siya yun yung buhay ng tropa. Oo sir, yung buhay talaga ng tropa, yung lead scout at saka guide. Yun yung dala-dala nyo palagi. Oo sir. Kasi kung pangkang, kumbaga, hindi nyo nakita yan, kayo rin yung dalawa ang Oo sir. ubos kayo. Ubos kami sir kasi yung yung terrain sir ridge lang yan, pakyat na kunti lang pa ganyan lang na So, dahil sa eagle ay yung batsing mo. O sir, kaya focus talaga yung mata niya. Noong ko nakita na talagang napanindigan niya yung pagka-eagle-an niya sir eh. At saka yung isang nagligtas namin dun sir, yung decision making namin dun na wag basta-basta magpaputok. Kaya nag-decision kami na pinakyat namin yung RPG. Kasi yung RPG sir, malapit lang sa amin eh. Okay. Yung 60 nasa 3 squad. Tapos yun, pinakyat namin yung RPG habang wala pa yung 60. Kaya yung bumuga yung RPG sir, doon na sir, naging parang kahit nasa low ground kami talaga, parang naging advantage na kami kasi sa impa naman ng RPG sir, doon na sila na bulaga talaga. Sa volleyball yung pair pa namin. Kumusta ang tropa? Yung tropa sir at
okay naman sir. Yung isa lang, na shrapnel lang sa balang ng M23. Pero dumikit lang sa kamay sir, ng shrapnel niya. Yun lang yung ano sir, wounded. Yun yung magandang accomplishment mo, no? Oo sir, doon magandang accomplishment namin lahat. Ng unit niyo. Oo sir. So, yun yung huling encounter mo. Yun na yung pinaka-huling encounter ko na war sir. At least, buo. Oo sir. Yun naman ang pinag-pray natin na Oo sir. makauwi tayo ng buhay. Yes sir. Di baling walang accomplishment. Oo sir. So, Master, halos na kwento mo naman lahat yung kuan. Karanasan mo pa. Yun lang man ang gusto mong i-share, dalawang encounter. Anong masasabi mo sa contribution ng unit mo dito sa kapayapaan sa Hulpe? Sa akin sir, yung 41st IB, 11 ID, proud ako kasi napakalaking contribution natin para magiging maayos yung Hulo, magiging payapa yung bayan ng Hulo. Ngayon, marami ng turista yung pumupunta. Hindi na takot yung mga bata sa sundalo. Hindi tulad noon na naglalakad kami kasi sir, miyak yung mga bata takot sa amin. Pati yung mga matatanda dyan, may mga inatake pa minsan dyan na parang dumating kami dyan, parang natakot na sila sir Pero ngayon sir, mga kaway na. Ngayon, noon hindi talaga, ilan lang yung malapitan na mga mga municipalities, parang hindi ka makapunta ng munisipyo. Kasi parang karamihan noon sir, hindi pa masyadong na-engage yung mga stakeholder at saka mga kuwan ng munisipyo. Ngayon sir, okay na sir kasi mga kaibigan na sila. Kaya maraming ambag yung mga dito sir, mga municipalities, yung mga stakeholder natin. Kasama natin yan sa CMO. Kaya naging peaceful yung Hulo sir. Iba talaga no? Ngayon kumpara nung pagdating nyo. Iba talaga sir kasi yung sa amin dito sir, minsan nga parang nung una, hindi pa lang ako sundalo, narinig ko na minsan mapalaban ka sa labas lang ng kampo. Parang nangyari yan sa amin sir. Diyan sa likod ng Mampalam, mga 500 meters na-engage kami doon kasi parang dinaanan lang na info yun sir. Pero positive na meron. Pero parang lang yun, tumakbo, binugaan namin, nakuha namin yung isang lalaki at 2 babae. Saka M16 na maraming magasin. So, ang dami ng encounter nyo dito, no? Oo sir, marami talaga dito sir. Halos lahat ng bundok siguro dito, inakyat nyo na. Oo sir, yung bundok dito na matataas talaga sir, yung Tumatangis, yung Daho, yung itong Sinumaan, at saka sa Budbagsak. Yung matataas dito sir na bundok. Budbagsak. Budbagsak sir. Pero ang halos mahirap din lahat yan. Mahirap talaga akyatin yan lahat sir. Pero mahirap talaga itong sir yung Daho kasi ang packet na ganyan, madulas ka pa pababa. Okay, Master, yun lang sa akin, bago tayo magtapos, isang mensahe sa ating mga kabataan. Magandang hapon sa atin lahat ng mga kabataan. Mag-aral ng mabuti. Pakinggan lagi yung mga magulang kasi yung mga magulang natin, ayaw tayong mapahamak. Ang mga piliin natin na mga barkada natin, mga kaibigan, ay yung mga nakakatulong sa atin, yung mga kapagbabigay ng magandang aral sa counterpart sa atin. Huwag natin hayaan na hindi tayo maniwala sa mga kabilang grupo. Hindi tayo padala sa mga gandang matatamis na salita nila. Kasi alam naman natin na strategy lang naman nila yan. At saka kung gusto nyo pumasok ng sundalo, lapitan nyo lang yung 41st IB, yung 11 ID at saka ibang unit, division. Magpatulong kayo sa kanila para matulungan kayo. Yun lang po at salamat. Ito, Master, huli.
bilang isang warrior ng taga-Cordillera at nandito ngayon sa Solo nakipaglaban, anong gusto mong sabihin? Sa akin, sir, yung bilang parte ng army, tayo bilang disiplinado na tao, itong mission na, itong pinasok natin na trabaho natin, panindigan natin, balang araw, nag-retire tayo, proud yung Philippine Army sa atin, yung AFP. Yun lang po, Master.